Anong klaseng baging ba to? Bakit may sariling buhay? Hindi ako makawala. Hoy ikaw, tulungan mo ko. Kung hindi, papatayin kita. Bilisan mo. Hoy! Tingin ka ba? Tulungan mo ko. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Basta tulungan mo lang ako. Pakiusap. Anong sinasabi mo? Lumayo ka sa akin. Anong lahi ka ng aswang? Lumayo ka sa akin. Sasakmalin kita. Lumayo ka! Aray ko! Anong ginagawa mo? Yung dugo mo, unti-unting nauubos. Hindi mo magugustuhan ng dugo ko, Lupong. Mahawa ka at manalason ka sa akin. Pero sige, kung yan ang gusto mo, magpatayan tayo. Aray ko! Mukhang masarap yung pagkain mo ah. Ano? Nagdala ka pa ng take-out? Ano ka mo? Napulot mo yung paa. Kakaiba ka. Nakapulot ka ng paa ng tao. Ano yan, 20 pesos? Parang malabo pa nga eh. Kaya ko alam mo ba, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakapulot ng 20 pesos. Ikaw ang swerte mo, nakapulot ka ng paa ng tao. Bangbag! Alam mo ang bisa ng hawak kong digdom na punyan. Isang beses lang kitang tatanungin. Nasaan ang pinuno nyo? Ang ayaw ko sa lahat yung sinungaling. Kung ano-ano pang sinasabi mo. Sige, mamatay ka dyan! Mula sa pinakagitna ng kagubatan, kung saan hindi na naaabot ng mga normal na tao. Madalas dito dumadaan ang mga aswang bago sila mambiktima o bago sila umuwi ng tahanan matapos mambiktima upang hindi sila masundan ng mga batikan na albularyo. Kaso nga lang, ang mga aswang na nakilala natin bilang mabangis at kinakatakutan ng mga tao, kumakain ng laman ng tao, hayop o basta may buhay. Sa kanila din ay merong banta, isang uri ng engkanto na kumakain ng aswang, ang mga sukubang. Ang kapangyarihan nila ay kalikasan. Sa oras na mapadaan ang mga aswang sa kanilang bitag, hinding-hindi na ito makakalis pa. Pupuluputan ng baging, sisipsipin ng dugo at kakainin ang buong katawan. Karumal-dumal na kamatayan ang sinasapit ng mga aswang sa oras na mahuli sila ng subukang. Kaibigan! Bakit mo kailangan tulungan ng mga aswang? Hayaan mo silang mamatay, total salot naman sila.
Sino ba nagsabing tinutulungan ko sila? Nakita mo naman kanina, hindi ba? Hinayaan ko lang na mamatay yung aswang kahit pwede ko nang tulungan. Ang sakin lang, kung buhay ang kinuha ng subukang na yon, yun din ang kapalit. Hindi sila pwedeng maghari-harian sa kagubatan. Hanggat nandito ako ha. Kapag masyadong nagpakampante mga yan, malamang sa malamang tao din ang kakainin yan, pinipigilan ko lang. Kung sa bagay, tama ka naman kaibigan. Patayin ang subukang gamit ang tignom na punyan. Nang mga sumunod na araw pare-pareho lamang ang nagaganap. Maraming aswang ang namamatay dahil sa subukan. Hinahayaan lang ito ni Mang Lauro. Dahil batay sa kasunduan, maaari siyang pumatay gamit ang dignom na punyan kapag ang isang subukang ay nambiktima ng aswang, hayop, nilalang o tao. Kaya naman inaantay niyang maubos ang laman ng aswang bago tapusin ang buhay ng sukubang. Dahil kapag pinatay niya kagad, isang malaking kadiliman ang kakarapin niya. Kaso nga lang, Tulong! Tulungan niyo po ako. Hayop lang po ang kinakain ko. Anong gagawin mo? Hindi ka pwedeng lumabag sa kasunduan. Tagapagbantay ka ng balanse. Hindi tagapigil sa natural na proseso ng kalikasan. Aray ko. Pakiusap. Tulong! Manong, tulungan niyo po ako. Hindi ako nang bibiktima ng tao. Hayop lang po kinakain ko. Ayoko po mamatay. Pakiusap po. Aray ko. Tama na. Pakiusap po. Maraming salamat po, Manong. Manong, maraming salamat po. Umalis ka na kung gusto mo pang mabuhay. Bilisan mo! Ngayon na! Pero umalis na po tayo, Manong. Halina po kayo. Umalis ka na! Kung hindi, mamamatay ka! Malinaw ang usapan. Pwede kang pumatay ng kalahi kapag pumatay sila. Pero hanggat hindi sila pumapatay, hindi ka pwedeng mangialam. Batas ng kalikasan yan. Ngayon, ikaw ang mamamatay, tanda. Medyo napapagod na din ako bilang tagapagbantay. Niloloko lang natin ang mga sarili natin. Alam ko naman na kapag pinatay kita, mauubos na ang lahi mo. At kapag pinatay mo ko, wala nang pipigil sa inyo. Mas mabuti pang tapusin na natin to. Amang makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa, kapangyarihan ng kalikasan. Naway bigyan mo ko ng karagdagang lakas upang wakasan ang kadiliman. Inaalay ko ang aking buhay para sa karagdagang lakas ng inang kalikasan. Kahit magdasal ka sa pinakamalakas mong Diyos, hindi ka na makakaligtas.
ang itim na hiyas. Kailangan dumampi ng digdong na punyal sa itim na hiyas upang matapos na ang lahat ng ito. Pero kaibigan, alam mo kung anong mangyayari sa'yo? Kaibigan, alam kong alam mo din kung saan papunta ang aking kapalaran. Huwag na nating patagalin pa. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Manong. Ang banal na puno ng dignum, nakatago sa pinakagitna ng gubat na hanggang sa ngayon ay buhay pa rin. Pilit hinahanap ng mga antingero, manggagamot, ermitanyo dahil ito ay napakalakas na gamit. Mataas na uri ng tangan. Kaso nga lang, mahirap matagpuan ang lugar na ito. Iilang tao pa lang ang nakapagpatunay na nakita nila mismo ang puno. Ito ay protektado ng kalikasan. Ito ay protektado ng kaibigang duwende ni Mang Lauro. Huwag kang mag-alala, mahal kong kaibigan. Akong bahalang magbantay sa iniwan mong legasiya. Hanggat nabubuhay ako, walang makakagalaw sa banal na puno ng dignum!